na, pag bigla kong kinak na ganyan ng jeep, ano, nawala na yung holiness, sorry, na naano mo sa loob ng simbahan. Parang, para bang hindi natin madala ang holiness na sa loob from the church, yung bang sa everyday life natin, pagkasalamuhan natin sa kapwa-tao natin, lalo kung makakarap ka ng mga tao gusto kang dayain, diba? Makakita ka ng mga balita sa dyaryo ng mga politika kung ano-ano ginagawa. Parang ang hirap mo panghawakan yung pagiging holy. Diba? Pero ngayon naging problema ng mga Israel. Holy lang sila sa loob ng temple. Which hindi ganoon ang gusto ng Panginoon. Dapat ang gusto ng Panginoon, kahit nasa labas tayo, dala-dala natin yung mga nakuha natin aral sa loob. Okay? So dito makita natin, no, kahit gaanong kalaki naging kasalanan ng Israelites, no, kay Lord, no, at inabandon pa nga sila ng Panginoon. Hinayaan ng Panginoon na masira yung templo na kanyang tahanan. Hinayaan niya masira yun. Kasi kung yung turuan na ng church itong mga Israelitas. Pero kahit na sa kanya pa nagkasala yung mga tao, siya pa rin naggumawa ng paraan para makabalik ang mga Israelites at mapatawad niya at maging kasama niya ulit. No? So, dito natin makikita yung great love and forgiveness ng Panginoon. Minsan, kahit na yung pangyayari sa buhay natin, tayo may kagagawan, tayo may kasalanan, di ba? Kala natin hindi tayo papatawad ng Panginoon kasi kasalanan na natin yun eh. Pero hindi pa rin eh, ganun pa rin ang Panginoon. Binibigyan niya pa rin tayo ng pag-asa na ituwid yung mga dapat natin ituwid with His help. Okay? Now, isa pa, yung sa lugar, no? Lugar na. Sa atin kasi, di ba, ang usually iniisip natin, ang holy place, kung saan mo mararamdaman ang Panginoon. Hindi ba? Hindi lang naman itong simbahan ng holy. Sinay tayo ng ganun eh. Kung saan natin kung saan, otherwise, dito lang tayo pwede mag-pray, di ba? Parang ganun, di ba? Then we can pray to God, we can talk to Him anywhere, di ba? Parang ganun yun. Pero kung makita natin dito, no? Makita natin dito, para din doon sa pangyayari sa nung umakyat si Moses sa Mount Sinai, may burning bush, di ba? Sabi ng Panginoon, tanggalin mo yan, chinelas mo o yung sandalias mo kasi you are on holy ground. Di ba? Tapos dito, sinabi ng Panginoon, this is where this is the place of my throne and the place for the soles of my feet. So siya nagsasabi, itong lugar na to ay holy. Andito ako, holy ito. Okay? So, di ba sabi din ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. Di ba? Kung merong isa o dalawa o tatlo na taong magkasama, nagtitipon, di ba? Andun siya, andun ang presensya niya. Di ba? So, makita natin na yung hindi porke simbahan ito, hindi simbahan na ito. And this is a holy place. Pero, nasa atin ba o nararamdaman ba natin ang presensya ng Panginoon dito sa lugar? Okay? Nararamdaman ba natin ang presensya niya sa lugar? Pag sinabi natin hindi kasalanan ni Lord. Diba? Pag sinabi natin hindi natin nararamdaman ang presensya ng Panginoon, hindi yung kasalanan ni Lord. Kasi the Lord is everywhere. Diba? Sabi niya, sasamahan niya tayo lagi. Diba? Hindi lang pag yung kung anong, hindi lang pag kailangan natin siya o pag palagi natin siya kasama. Kaya nga, pag hindi natin nararamdaman ang presensya niya, tayo yung may kasalanan. Hindi niya kasalanan. Okay? Hindi siya yung nawawala. Tayo yung nawawala. Okay? Now, isa pa, yung sa
pag nag-worship tayo, sabi nga ni Rick Warren, sa purpose-driven life, ang essence ng worship is surrender. Dapat maisuko natin ang buhay natin, ang ating buong pagkatao sa Panginoon. Yun ang essence ng worship. Hindi ka makakapag-worship kapag hindi mo sinuko yung sarili mo sa Kanya. Yun ang essence ng worship. Okay? Ngayon, pag tayo nag-worship, yun na, para din yung pag tayo nag-worship, dapat ma-transform tayo. Kasi pag sinuko natin yung sarili natin sa Kanya, dapat yun, ma-transform tayo. Kung hindi natin naisuko yung sarili natin sa Kanya, then we are not really worshiping. Diba? Sa katotohanan, nag-worship-worshipan lang siguro tayo o hindi natin naramdaman. At kung ganoon, hindi tayo nagtatransform. So, ganun din yung mangyayari sa atin. Paglabas natin ng simbahan, hindi na tayo Kristiyano. Eh, sabi nga nila, tayo ay Kristiyano, dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Diba? Yung magkakapamilya natin. So, may hawig ba tayo sa Kanya? May hawig ba tayo sa ating Panginoon? May similarity ba tayo sa Kanya? Diba? Kasi kung ang turing niya sa atin may mga anak. So, dapat tayo ba'y ampun? Baka tayo ito na, ano yun? Ang tawag mo sa mga gano'n? Complete, parang gano'n. Baka hindi tunay na mga anak. So, inaaging, dapat sa ating pag-worship, dapat ma-transfer. Wala namang pressure. Yun ang ating goal kung tayo nag-worship. Yun ang dapat magawa ng worship para sa atin. Hindi tayo na-transform. Okay? And we can do that by surrendering our lives, ourselves. Pag tayo nagsimba, minsan, hindi natin maalis yun na pag upo mo dyan, ang dami mo, ay, lunis bukas, ano yung deadline ko, ganito, ganyan. Ano na may iniisip ko, di ba? Ano sasabit ko? Ako, mag-tuition si ganito, ganyan, saan ba ako kukuha nun? Gabayad kaya itong ganito. Kung ano yung iniisip natin, di ba? Sa paraan pa lang na yun, hindi natin, ibig sabihin, hindi natin susurrender yun. Kaya sabihin nakafocus. Hindi nakafocus tayo sa kanya. Okay? So, in a simple manner like that, yung pag nandito tayo, sabi nga ni Pastor Noel, sa Tagalog service, ang simba natin, mga protestante, 1 hour and a half lang eh. Diba? Darating ka pa ng late, sa oras na lang. Nandito ka pa, hindi pa nakafocus yung sarili, yung puso at diwa mo sa Panginoon, yung pasaysay. Parang isang oras at kalahati ng anak, pinagkait mo pa sa Panginoon. Diba? So dapat, sa paraan man ganun, diba? Sabihin, simple ba yun? O pwede naman natin gawin yun. Mag-focus talaga tayo. And in that, alam niyo, totoo yung sinasabi, no? Hindi naman kasi nagkasunod ng Panginoon. Pero sa akin, na-prove ko yun, totoo yung sinasabi niya, if you search for me, you will find me. Diba? Seek and you shall find. Hanapin natin ang Panginoon at hindi siya magtatago sa akin. Okay? So, yun lang from Ezekiel to New Testament. Hindi ko lang kung bakit natin doon. Anyway, we have guide questions. Meron pa gusto mag-share sa inyo tungkol dun sa experiences niyo sa kahit hindi masyadong related dito. Okay lang. Meron sa inyo gusto mag-share? O si Manny? Itong verse, nitong Ezekiel. Naalala ko yung kasi hindi rin natin masasabing Bible sharing sila kasi parang nagdidebate yung yung kapatid ko na lalaki kasi pastor din siya eh. Yeah. Tapos yung katikis yung mama ko at papa ko na nasa church din ng Catholic. Ay nagbakasyon ako doon. Ngayon ito pinagtatalunan nila yung templo daw kasi ipinaglaban ng kapatid ko niya na yung church na niya na dinala niya andun daw yung templo ng Diyos.